Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari niyong e-search sa aking channel ang title. Gusto mo bang mapunta ng langit? Meron akong tanong sa atin ngayon, kung hindi ang araw ang nilikha hanggang sa ika-4 na araw ng linggo ng paglikha, ano ang liwanag na ito? At ano ang pinagmumula ng liwanag sa unang araw hanggang sa ika-3 araw? Pag-uusapan natin ang tungkol sa isang misteryo sa Biblia na kinasasangkutan ng paglikha ng liwanag. Ngayon, maaaring isipin ng ilan na ang araw ay ang unang liwanag, ngunit ang araw ay hindi aktwal na nilikha ng Diyos hanggang sa ika-4 na araw ng linggo ng paglikha, ngunit iniutos lamang ng Diyos sa unang araw ay magkaroon ng liwanag, kaya anong liwanag ito kung ang araw ay nilikha sa ika-4 na araw? Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan ng Genesis, na ang ibig sabihin ay ang simula, kung saan naitala ang mga unang salita ng Diyos na lumikha. Halimbawa, dumating kasing aga ng Genesis chapter 1 verse 3 kung saan iniutos ng Diyos na magkaroon ng liwanag, at ito ay lubhang kawili-wili, dahil hindi pa nilikha ng Diyos ang araw at ang buwan sa unang 3 araw ng paglikha. Ayon sa Biblia, ay mayroong source ng liwanag o ilaw bago ang araw. Madalas na kinukutya ng mga nag-aalinlangan ang Biblia, at sa puntong ito, ay pinagtatalunan nila, na ignorante at isinulat umano ito ng mga hangal. Subalit ang katotohanan ay wala tayong makikitang problema sa katotohanan ito. Ang araw ay hindi umiral sa unang 3 araw ng paglikha, gayunpaman, ang creation account ay hindi tinutukoy ang pinagmulan ng ilaw sa unang 3 araw, ngunit makatitiyak tayo na hindi iyon ang araw. Bilang scientist at theologian, itinuro ni Jonathan Sarfati ang hindi pangkaraniwan na pagkontra sa pagkakasunod-sunod ng paglikha ng liwanag bago ang araw, ay nagdaragdag ng isang tanda ng pagiging tunay ng Biblia. Ang produkto naman ng mga iilang editor ng maraming kritiko, ay ilang mga paratang, na tiyak na magkakaroon sila ng pag-iisip, na ito ay binago, at maari rin na baguhin nila ito, upang umangkop sa kanilang sariling pagkaunawa. Subalit ito ay nasagot na, ilang siglo na ang nakalilipas ng mga astronomer, na ang isang day-night cycle ay nangangailangan lamang ng liwanag kasama ang pag-ikot. Kaya ang katanungan ay nananatili pa rin kung ang ilaw para sa unang 3 araw ay hindi nagmula sa araw, ay ano ito kung gayon? Marami ang nag-iisip na ang liwanag na ito ay ang Diyos mismo. Ito ay nakuha mula sa mga sipi tulad ng 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso, upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng Mesaya. Isa pang talatang ginamit upang suportahan ang pananaw na ito, ay ang Revelation chapter 21 verse 23 na nagsasabi sa atin, na ang bagong Jerusalem, ay hindi na kailangan ng araw o ng buwan, upang magningning dito. Revelation chapter 21 verse 23. At ang lungsod ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man, upang magbigay liwanag sa kanya, sapagkat ang liwanag niya ay ang kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. Ang ibang haka-haka, na ang pinagmulan ng liwanag na ito, ay ang Shekinah ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang salitang Shekinah ay hindi lumilitaw sa Biblia, ngunit ang konsepto ay malinaw na makikita. Ang mga Jewish rabbi ang lumikha ng extra-biblical expression na ito, isang anyo ng salitang Hebreo na literal na nangangahulugang, pinapanahan niya, na nagpapahiwatig sa banal na presensya ng Diyos sa mundong ito. Ang Shekinah ay unang nakita ng ang mga Israelita ay umalis mula sa sukat sa kanilang pagtakas mula sa Ehipto. Doon ay nagpakita ang Panginoon sa isang haligi na ulap sa araw at isang nagniningas na haligi sa gabi. Sa araw, ang Panginoon ay nauuna sa kanila sa isang haligi na ulap, upang patnubayan sila sa kanilang lakad, at sa gabi sa isang haligi na apoy, upang bigyan sila ng liwanag, upang sila'y makapaglakbay sa araw man o sa gabi. Kinausap ng Diyos si Moises mula sa haligi na ulap sa Exodus chapter 33 na tinitiyak niya kay Moises, na ang kanyang presensya ay makakasama ng mga Israelita. Sinasabi ng verse 11, na ang Diyos ay nagsalita kay Moises ng harapan mula sa ulap, ngunit nang hilingin ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, sinabi ng Diyos sa kanya, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat walang taong makakakita sa akin at mabubuhay. Nang hilingin ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, itinago ng Diyos si Moises sa bitak na bato, tinakpan siya ng kanyang kamay, at dumaan. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang kamay, at ang kanyang likod lamang ang nakita ni Moises. Ito ay waring nagpapahiwatig, na ang kaluwalhatian ng Diyos ay napakadakila at makapangyarihan, upang lubusang makita ng tao.
Sa bagong tipan, ang Mesaya ang tahanan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat, sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan. Nasa Mesaya ang buong kapunuan ng pagkadiyos ay nabubuhay sa anyo ng tao, dahilan upang ibulalas ng Mesaya kay Felipe, na ang sinumang nakakita sa Kanya, ay nakakita rin sa Ama. John chapter 14 verse 9. Sinabi sa Kanya ng Mesaya, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo, at hindi mo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Kapag tayo na mga tumanggap at nanampalataya sa Mesaya bilang Kanyang Diyos at nag-iisang tagapagligtas, ay makikita natin ang buong kaluwalhatian ng Diyos. Makikita natin pareho ang Anak at ang Ama sa lahat ng kanilang kaluwalhatian, at ang Shekinah ay hindi na matatabingan pa. 1 John chapter 3 verse 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Ang iba naman ay naniniwala, na ang liwanag na ito ay hindi ang Diyos, kundi isang bagay lamang na Kanyang nilikha. Bago natin sagutin kung ano ba talaga itong liwanag na ito, ay bigyan muna natin ng pansin ang God the Holy Spirit. Dahil isa ito sa mga winawalang bahala ng iba, gaya ng kanilang sinasabi, na ang banal na Diyos Espiritu, ay wala raw parti o walang ginawa sa Day of Creation, dahil walang binanggit kung ano ang Kanyang nilikha, matapos na siya ay pumunta sa tubig o sumaibabaw sa tubig. Pero kahit na hindi sinabi sa Genesis ang Kanyang nilikha sa Day of Creation, ay makikita natin sa ibang talata sa Biblia, na mayroon siyang ginawa o nilikha sa Day of Creation, at ito ay pinatunayan ni Job sa Job chapter 33 verse 4. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos, at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat, ay nagbibigay sa akin ng buhay. Kaya sa mga nagsasabi, na walang ginawa o nilikha ang banal na Diyos Espiritu sa Day of Creation, or siya ay hindi isang creator, ay isang napakalaking pagkakamali. Ngayon, sabi sa Genesis, ay mayroong isang liwanag na hindi nagmumula sa araw at ano nga ba ito? Ang kasagutan, ay makikita pa rin natin sa Biblia. Sa King James Version ay makikita natin sa Psalm 72 verse 17, ay ganito ang sinasabi sa English translation. His name shall endure forever, His name shall be continued, as long as the sun. Subalit hindi yun ang sinasabi ng original Hebrew text, sa halip ay ganito ang sinasabi. His name shall endure forever, His name was there, before the sun. Sa Tagalog, ang Kanyang pangalan ay mananatili magpakailanman, ang Kanyang pangalan ay nandoon, bago ang araw. Malinaw na ang Mesaya ay parehong figuratively at literal na ilaw o liwanag ng mundo bago pa man ang araw. Kaya ang tanong ay hindi talaga kung ano ang pinagmumulan ng liwanag bago ang araw, kundi ang dapat na tanong ay sino ang pinagmulan ng liwanag, at ang lahat ng biblical passages na nabanggit ay itinuturo ang Mesaya, ang liwanag bago pa ang araw ang lumikha ng langit at ng lupa. Sa John chapter 1 ay nagpapatunay na siya ay nandoon na kasama ng Diyos Ama, at gaya ng itinuturo ng Isaiah chapter 60 at Revelation chapter 21 na sa future, ang kordero ng Diyos ay ang liwanag sa halip na araw o ang buwan tulad niya, bago niya nilikha ang mga ito, kung paanong sakto ang Mesaya ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, gaya ng liwanag, siya rin ang una at ang huling liwanag ng mga tao. Kung bago ka lang sa aking channel, at gusto mo ang ganitong mga topic, ay pindutin muna kaagad ang subscribe button sa baba, para ma-notify kayo kapag may bago akong mga uploads. Muli, ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa ating mga gawa.